Isang pamilya sa Mississippi ay humaharap sa masakit na balita mula sa mga volunteer na naghahanap sa nawawalang binatilyo. Naniniwala ang mga naghanap na nahanap nila ang katawan ni Nolan Xavier Wells, 18 matapos siyang mawala sa boat trip kasama ang mga kaibigan noong Hulyo 4. Ano ang nangyari sa tubig? Bakit si Nolan lang sa magkakaibigan ang hindi nakabalik? Ano ang susunod sa paghahanap ng sagot? Makipag-usap ako sa isa sa mga miyembro ng United Cajun Navy na aktibong naghahanap doon nang dumating ang nakakalungkot na balita. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ika-4 ng Hulyo, Araw ng Kalayaan. Holiday ito kung saan maraming tao sa Estados Unidos ang nagpapalipas ng oras sa tubig, mula tabing dagat sa Atlantic hanggang pagsakay sa bangka sa lawa. Dapat ito ay magandang paraan para magpalipas ng isang mainit na araw ng tag-init. Pero ang tubig, gaya ng alam natin, ay may dala ring maraming panganib. Ang maliit na Horn Island ay nayo'y sentro ng investigasyon sa isang pagkamatay. Kaya ang Horn Island ay isang mahaba at makitid na barrier island sa timog ng Pascagoula, Mississippi. Bahagi ito ng Gulf Coast. Maabot mo lang ito sa pamamagitan ng bangka. Sabi ng National Park Service, kaya limitado ang access. Tama ba? Ayon sa pamilya at Jackson County Sheriff's Office, si Nolan Wells, 18, ay pumunta sa Horn Island kasamang mga kaibigan noong Sabado. Ang batang malakas at fit na wide receiver ng Southwest Mississippi Community College football team ay huling nakita bandang 3:00 ng hapon noong araw na yon. Ayon sa New York Post, siya ay nakikipag-usap sa isang babae sa hilagang dulo ng Horn Island. Nang iulat siyang nawawala, agad kumilos ang maraming ahensya. Nag-post sa Facebook ang United Cajun Navy at Incident Commander nilang si Josh Gill tungkol sa paghahanap nitong weekend. Mga 6 na talampakan ng taas at may timbang na 180 libra, huling nakita sa hilagang dulo ng Horn Island. Mga pere, hindi pa siya natatagpuan. Huling nakita siyang kausap ang isang babae sa hilaga, tapos nagpunta siya sa Horn Island kahapon kasama mga kaibigan sakay ng bangka. Halos 24 na oras nang walang balita tungkol sa kanya. Kaya mga pare, kung nandyan kayo sa laot na naningisda, nagje-jetski o anuman ang ginagawa ninyo, bantayan ninyo kung makita ninyo si Nolan. Makakausap ko na si Brian Trasher, Vice-Presidente ng Cajun Navy, maya-maya. Gusto kong maintindihan kung ano ang naging takbo ng paghahanap dahil aktibo siyang naghanap kay Nolan nang paniwala ang natagpuan ang bangkay ni Nolan. Nakuha ni Christine, nanay ni Nolan, ang mga larawang tilakuha ni Nolan at ng mga kaibigan niya sa bangka noong araw ng pagkawala niya. Nag-post siya ng mga larawang ito sa social media at humiling ng impormasyon mula sa publiko para sa mga autoridad. Hindi pa rin malinawan kung ano ang sinabi ng mga kaibigan ni Nolan sa autoridad noong i-report nilang nawawala siya. Pero ayon sa opisina ng sheriff, isang park ranger ang nakakita ng isang bangkay bandang 8:45 ng umaga noong Lunes. Hindi pa nilalabas ng otoridad ang pagkakakilanlan, hinihintay pa ang DNA test result. Pero iniulat ng media outlet na WAPT sa Jackson na sinabi ng coroner na wala namang dahilan para hindi paniwalaang si Nolan yon. Ayon sa TMZ, natagpuan ang katawan sa tubig sa hilagang kanlurang bahagi ng isla. Iniulat ng WAPT na gagawin ng autopsy ngayong Martes. Mas marami tayong malalaman kapag lumabas ang resulta, ngunit maaaring tumagal pa ng ilang linggo. Sa ngayon, sinusubukan lang ng kanyang pamilya na tanggapin ang nangyari. Na ang binatang ito, isang sophomore sa kolehiyo na kilala sa pagpapamalas ng kanyang galing sa football field at may maliwanag na kinabukasan ay pumanaw na ngayon. Namatay sa araw na dapat sana'y simpleng pamamasya lang sa tubig. Kinumpirma ni Christine ang malungkot na balita sa Facebook post. Quote, "Nagpapasalamat ako sa aming pamilya, kaibigan, komunidad, United Cajun Navy, lokal na kapulisan at lahat ng tumulong sa pagmamahal, suporta at resources nitong mga araw. Ang kanyang ama, ang aming pamilya, mga kaibigan at ako ay labis na nagdadalamhati. Wasak ang puso para sa aking mahal na anak na laging handang magpasaya at magbigay ng lakas ng loob sa iba. Si Nolan ay isang natatanging kaluluwa. Pinaglaanan talaga ng Diyos ng oras ang paglika sa aming anak. Inihiming ko po na bigyan ako at ang aking pamilya ng oras para magluksa." Naglabas din ng pahayag ang presidente ng Southwest Mississippi Community College na nagsasabing at inuulit ko, ang buong pamilya ng Southwest ay labis na nagdadalamhati habang niluluksa namin ang malungkot na pagkawala ni Nolan Wells. Si Nolan ay huwarang estudyante, atleta, kaibigan at kasamahan sa koponan.
Inaalas namin si Nolan bilang isang iginagalang at mahal na binata ng kanyang mga kaibigan, guro at kawani. Mahal namin si Nolan at labis namin siyang mamimiss sa napakaraming paraan. Patuloy kami nananalangin para sa inyo, Pamilya Wells, gayon at sa mga susunod na araw. Sa simula, naglabas si Christine ng mensahe sa Facebook na nagsasabing wala pang GoFundMe na naitatag at kung may mga pahina mang lumitaw, ito ay panlilin lang. Sa kasamaang palad, nakita na natin ito dati sa ibang mga kaso kung saan may mga taong sinasamantala ang isang trahedyang nangyayari. Pero mula noon, isang kaibigan ang nagtatag ng opisyal na fundraiser. Idadagdag namin ang link sa episode notes kung nais ninyong mag-ambag, mag-donate o sumuporta. At ayon sa GoFundMe page, sabi nga, ang mga nalikom na pondo ay gagamitin para sa gastusin sa libing at memorial, celebration of life services at iba pang karagdagang gastos na may kaugnayan sa pagbibigay pugay sa alaala ni Nolan. Ang anumang natitirang pondo ay makakatulong sa pagsuporta sa pamilya habang hinaharap nila ang mahihirap na araw na darating. Paano tayo nauwi dito? Ano ang nangyaring mali? Ano ang sanhi ng pagkamatay ng binata? Nang nawala si Nolan, maraming tumulong sa paghahanap, kabilang ang United Cajun Navy. Sandali, may gusto lang akong sabihin. Mahirap na magpatakbo ng negosyo. Kaya bakit mo papahirapan ang sarili sa mano-manong gawa at maraming apps na hindi nagtutulungan? Diyan papasok ang sponsor natin, Odoo. Ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumplitong set ng integrated apps na magkadugtong at magkasabay na kumukonekta sa lahat ng operasyon mo, mula sa sales at accounting hanggang sa manufacturing at pati shipping. Kaya ang otomatikong gumawa ng Odoo ng professional na sales orders, invoices at vendor bills. Kaya rin itong mag-assign ng sales teams, mag-email ng updates bawat sales stage at gumamit ng AI para sa mga ulat na tutulong sa pagdedesisyon. Sa manufacturing, kaya ng app iSync ang inventory sa real-time production at purchase updates, kaya laging may stock. Sa accounting, automatiko rin lahat. Kaya ng Odoo gumawa ng invoice, mag-track ng gastos at mag-summarize ng data gamit ang AI para makatipid ka ng daan-daang oras. Alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi nito? Pwede mo piliin ang mga app na gusto mo at gumawa pa ng sarili mong workflows, kaya talagang nakaayon lahat sa pangangailangan ng negosyo mo. Dalhin ang negosyo mo sa susunod na antas sa pamamagitan ng libreng konsultasyon sa isang Odoo expert ngayon sa odoo.com/site. Nang nawala si Nolan, maraming taong tumulong sa paghahanap, kabilang na ang tinatawag na United Cajun Navy. Kasama natin ngayon si Brian Trasher, Vice-Presidente ng Cajun Navy. Kasama siya sa weekend search, gaya na napag-usapan na nauwi sa malungkot na pagtatapos. Brian, salamat sa pagpunta. Nakikiramay ako. Alam ko marami ka na nasalihang paghahanap. At kapag may nangyayaring ganito, alam mo, isang bagay na napakahirap para sa pamilya at mga kaibigan ni Nolan, pero iniisip ko rin na para sa'yo, mahirap din ito. At ang pagkakaintindi ko, ikaw mismo ay nasa ere sa itaas ng isla nang dumating ang tawag na may natagpuang katawan. Tama yan, oo. Nung linggo, 5 ng Hulyo, may kasama kaming rescue specialist at drone operator na sumakay sa bangka. At ilang oras sila nag-ikot sa isla at paligid ng isla. Hindi sila nakahanap ng palatandaan. Kaya naisip naming magsagawa ng aerial reconnaissance. Kaya kahapon ng umaga pagkasikat ng araw, sumakay ako sa isang eroplanong isang makina at nakapirming pakpak at lumipad. Sa madaling sabi, grid pattern ang nilipad ko. Sa paligid ng Horn Island at Ship Island, mga barrier islands sa timog ng Biloxi at Pascagoula, Mississippi, pababa sa Chandelier Islands ng Louisiana, direkta sa timog ng mga iyon. Naghahanap ng anumang aktibidad at pagkatapos, habang lumilipad kami sa ilagang kanlurang dulo ng Horn Island, pabalik sa Hilaga, napansin namin na may ilang bangka na nakadaong sa dalampasigan na wala roon dati. Napatingin ako sa ibaba at may nakita akong nangyayari. Pagkatapos, umikot kami at dumating na rin ang mas maraming bangka ng pulis. At babo mo pa namalayan, meron na silang, alam mo na, siguro 100 ng bangka na nagtipon-tipon sa dalampasigan doon. Kaya alam namin na nagtatayo sila ng command center. Paano naging proseso ng paghahanap na ito? Alam ko, maraming kasali. Paano ito sinimulan at gaano kabilis kayo nagbigay ng suporta? Kaya sa tingin ko, natanggap namin ang unang tawag noong gabi ng ika-4 ng Hulyo. Noong nagsisimula ng dumilim at si Nolan, alam mo na, wala pa ring balita tungkol sa kanya at hindi pa siya umuwi. At pagkatapos, naniniwala ako na kinabukasan, sa 5 ng Hulyo,
Sa tingin ko may nagdala sa kanyang ina sa bangka pabalik sa isla para maghanap-hanap. At doon na kami nagsimulan tumawag sa ilan sa aming mga volunteer mula sa aming Mississippi chapter. At nagmobilisa ng ilang volunteer, gaya ng sinabi ko, pati na rin ng bangka, at pumunta kami roon para magsimulang maghanap. Sa opisyal na panig, meron kang, sa tingin ko, ang Jackson County Sheriff's Office. Meron din ang Marine Patrol ng Mississippi. Hindi ako sigurado kung sila ay ahensya ng county o ng estado. At pagkatapos, ang Horn Islands na bahagi ng National Golf Park Island Seashore, sa tingin ko ayun ang tawag doon. May mga park ranger silang magaling magpanatili ng kaligtasan ng mga nagbabangka, naliligo, at naglilibang. At isa sa mga ranger na yon ang aktual na nakadiskubre sa mga labi ni Nolan kahapon ng umaga, bandang 8:45 Central. Pag-usapan pa natin yan mamaya kasi may ilang tanong ako tungkol sa mga posibleng labi rito. Una sa lahat, anong mga resources ang ibinibigay ng United Cajun Navy na wala sa tradisyonal na law enforcement o ibang ahensya? Ibig ko sabihin, ano ang papel ninyo? Nakaka-interest kasi. Napag-usapan na kung papayagan silang tumulong sa investigasyon sa kaso ni Nancy Guthrie. Sa kabuuan, anong mga resources ang ibinibigay ninyo? Marami rin kaming mga resources na katulad ng sa state at local law enforcement agencies gaya ng mga bangka, eroplano, mga asong K9 at mga drone. Ang kaibahan lang, mas mabilis naming nadideploy ang mga ito. At kadalasan, ito ay dahil hindi kami ganun karami ng mga protocol. Sa mga paintulot, masasabi kong dapat itong daanan para makapagbesisyon at mailabas agad ang resources. Sa kasamaang palad, dahil sa sistema namin kung saan may mga chapter kami sa bawat estado, nagpapanatili kami ng aktibong database ng mga espesyal na bihasang volunteer na laging handa at mabilis naming nadideploy ang mga ito. At hindi naman namin pinapalitan ang mga ahensyang yon, pero nagsisilbi kaming dagdag lakas o force multiplier. At madalas, mas madali para sa halimbawa isang sheriff o mayor o sinuman na magsabi ng, "Uy, pinapatawag ko ang mga tao ko." Tinitingnan namin lahat ng mga papeles namin o kung ano paman. Pero kayo na muna. Kayo na ang gumawa ng trabaho ninyo at ipaalam sa amin kung may makita kayo. Ganun lang kasimple ang nangyayari. Ganun lang kasimple gumagana ang relasyon. Itong bangkay na natagpuan, may ideya ka ba tungkol sa kalagayan ng bangkay? Ang estado ng bangkay? Kasi kapag maririnig natin na kailangan pa ng karagdagang forensic at DNA testing para makumpirma ang pagkakakilanlan, yan ba ang karaniwang proseso? O ang bangkay ba ay nasa ganung kalagayan based sa pagkakaalam mo na hindi mo agad matutukoy, alam mo yon, kung sinulan nga o hindi mo agad makikilala sa simpleng pagtingin lang sa mga labi? Oo, nakita ko ang bangkay mula sa 300 talampakan sa taas. Kaya hindi ko masasabi sa iyo ang eksaktong kalagayan. Ang masasabi ko lang, hindi ito mukhang nababad sa tubig. Ilang araw lang itong nasa tubig. Dayon pa man, ayon sa sheriff, wala silang dahilan para di maniwalang sinolan yon. Kaya tingin ko, kumpiyansa silang siya ngayon. Sa tingin ko, naantala ang opisyal na anunsyo. Dahil hindi pa pwedeng pirmahan ng coroner ang death certificate hanggat walang DNA evidence na nagpapatunay na ang namatay ay siya nga. Kaya sa tingin ko, formalidad lang talaga ito kung tutuusin. Pero naniniwala ako na ang pamilya o isa sa mga miyembro ng pamilya ang tumukoy kay Nolan at sila mismo ang naglabas ng pahayag na kinikilala na ang mga natagpuang labi ay kay Nolan at na siya nga ay pumanaw na. Para lang linawin, bakit hindi agad nakita ang katawan? Sa tingin ko, masasabi ko nagsimula ako magpalipad ng eroplano sa bahagi ng isla kung saan napadpad ang katawan, mga 6:30 ng umaga. At naniniwala akong nakita siya ng isang park ranger, bandang 8:45. Sa tingin ko, napadpad lang siya noon dahil umiikot kami ng eroplano sa pattern ng paghahanap mula Hilaga hanggang Timog. At sa tingin ko, napadpad lang siya at may park ranger na ginagawa lang ang kanyang normal na pag-iikot tuwing umaga. Pero dahil sa sitwasyon, sigurado akong mas alerto at maingat sila sa isla. Alam nilang nangyari at mga kaganapan. Oo, sinabi sa akin na 8:45 nakita ng ranger at agad siyang tumawag. Kasi nakita ko rin ang mahabang pila ng emergency bangka mula Hilaga. Pasensya na, papunta sila sa Timog Kanluran, patungo sa Hilagang Kanlurang dulo ng isla. Akala ko dati isa lang yon sa mga search party na umaalis. Pero mukhang tumugon talaga sila sa tawag na yon. Pwede bang linawin ang timeline?
Inireport ba ng mga kaibigan ni Nolan na nawawala siya habang nasa Horn Island pa sila o kinailangan pa nilang bumalik muna? Ibig kong sabihin, gaano katagal daw siyang nawala bago naabisuhan ang mga otoridad? Kwento sa akin, bandang 3:00 ng hapon nangyari ito. Yung grupo ng mga kaibigan niya na kasama niyang pumunta sa isla ay nagdesisyon na aalis na sila. Kailangan na nilang bumalik. At siya, si Nolan, ay nagsimula makipag-usap. Sabi sa akin ay isang batang babae, pero may iba pa siyang kinakausap. At nagdesisyon siya na, uy, magpapaewan muna ako. Makakasabay naman ako pauwi sa iba. Palagi naman siyang kasama ng grupong ito. Ilang beses na rin silang nagpunta sa islang ito nang magkakasama. Noong panahong yon, hindi malaking issue sa mga kaibigan niya na ligawan niya yung babae at baka may hatid pa siya nito pauwi. Sabi nila, kita na lang tayo sa bahay. Ganun daw ang paliwanag sa akin. Nang dumilim na at wala pa ring balita mula sa kanya, napag-alaman nilang naiwan pala ang cellphone niya sa bangka ng mga kaibigan niya. Dinala nila ito pabalik sa nanay niya. Wala siyang ibang paraan makipag-communicate kundi manghiram ng cellphone ng iba. Pero ganun pa rin, yung mga nangyari pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Misteryo pa rin ang sunod-sunod na nangyari mula bandang 3:00 ng hapon hanggang sa pagpasok niya sa tubig. Baka alam ng pulis, sigurado akong mas marami silang detalye kaysa sa akin. Yun lang ang nasabi sa akin hanggang ngayon. Sa karanasan mo, may teorya ka ba kung anong nangyari dito? Oo, sa tingin ko, baka sinubukan niya lumangoy palabas sa kung anong dahilan. Siguro para sumakay sa bangka o para habulin ng isang tao o kung ano pa man. At may malakas na agos na nagmumula sa bahaging yon ng isla noong araw na yon. At kahit na talagang athletic na bata siya, malakas talaga ang agos. Mahirap para sa kahit sino mapanatili ang kontrol. At baka natangay o nalunod siya sa ganoong paraan. O at muli, ayaw kong magmukhang nagpapahiwatig ng anumang teora ng sabuatan. Pero sinasabi ko lang na posible rin na sumakay siya sa ibang bangka, tapos nahulog sa dagat at nalunod sa ganong paraan. At pagkatapos ay inanud pabalik. Sa tingin ko, hindi niya ginawa yon. Kung paano man siya napunta sa tubig, hindi siya nakalayo bago siya nalunod dahil doon. Inabot lang ng ilang araw bago siya inanod, pabalik sa timog, sa dulo ng isla, sa parehong dulo ng isla kung saan siya huling nakita. Kung nakalayo pa siya, malamang nahigup siya sa daanan ng mga barko at tinulak palalo sa timog papunta sa Chandelier Islands. At para malinaw, ibig ko sabihin, wala namang nagsabing may foul play, di ba? Ibig ko sabihin, pwedeng magbago yon, pero wala ka pang naririnig na nagsasabing may foul play. Wala, bukod sa mga Facebook detectives. Kapansin-pansin, kapag tiningnan mo ang ilang litrato, wala akong nakikitang life vest o katulad nun. Napansin mo rin ba? Life vest? Ibig mong sabihin nung nasa bangka? Oo, ayon sa batas ng estado, kapag 14 na taong gulang ka pataas, hindi mo na kailangan magsuot ng life vest sa bangka. Basta't meron kang nakalabas na life vest. Kailangan mo lang itong ilabas at ilagay sa lugar na madali mong makuha. Pero sa edad nilang 18 taong gulang, walang batas na nagsasabing kailangan nilang magsuot ng PFD habang nasa bangka. Sa mga larawan na tita ko, di ako sure kung gumagalaw ang bangka. Kung nakaangkla naman ito, walang batas na nagsasabing kailangan magsuot ng PFD. Noon. Ano lagay ng panahon? Sa tingin mo, naging salik ba yon? Sa tingin ko, ang tangin. Dapat pansinin na sobrang init at mataas ang UV index na yon. Kung hindi sila uminom ng maraming tubig, pwedeng na-dehydrate sila at posibleng ma-heat stroke. Baka galon lang talaga. Minsan inaagaw ng araw ang lakas mo. Kaya kahit bata at athletic siya, posible ring mahina na ang katawan niya sa tubig at hindi pa niya alam. Pwede mo ba kaming kwentuhan pa ng kaunti tungkol sa Horn Island? Anong dapat naming malaman tungkol dito? Kasi alam ko, hindi ito kalakihan. Wala ring mga gusali o anumang ganoon. Mukhang sikat na destinasyon ito, ngunit limitado ang pagpunta. Tama yan. Kaya ang Horn Island, gaya ng sinabi ko, mga 10 hanggang 12 milya siguro mula sa baybayin, umabot ito mula sa timog ng lungsod ng Biloxi hanggang sa lungsod ng Pascagoula, na nasa hangganan ng Harrison at Jackson counties sa Mississippi Gulf Coast. Isa itong napakasikat na lugar para sa libangan. Wala itong nakatira.
Meron itong magagandang dalampasigan, alam mo yon, kapag hindi masyadong mahangin, malinaw ang tubig. Nasa bandang mataas na 70 ang temperatura ng tubig. Ika-4 ng Hulyo noon, kaya malino na matao at nasa labas ang lahat. Pero oo, ang tanging paraan para makarating doon ay sa pamamagitan ng bangka o siguro marahil ay eroplano o kung ano paman. Kadalasan, pupunta ang mga tao doon sa ng bangka para mag-enjoy at magpalipas oras sa tubig. Ganon din sa Ship Island. Ang Ship Island ay nasa kanluran lang. At ang isla na iyon ay may makasaysayang kuta, ang Fort Massachusetts. Nandun na yon mula pa noong 1800 at 61 isa pang paboritong lugar ng mga tao para magpalipas ng oras. Tuwing weekend, maraming bangka sa mga barrier islands ng Mississippi. Parang Outer Banks ng Carolinas, sikat itong destinasyon para sa libangan. Kasali ka pa ba sa investigasyon? Nakikipag-ugnayan ka pa ba sa pulis o pamilya? May matatanggap ka pa bang impormasyon habang nagpapatuloy ito? Minsan, matagal lumabas ang autopsy results. Gusto ko lang malaman kung anong impormasyon ang maaari mong makuha. Oo, hindi kami bahagi ng investigasyon. Alam mo, hindi kami pulis, hindi rin kami mga mamamahayag. Dinala kami dito dahil magaling kami maghanap ng nawawalang tao. At yun ang parang papel namin dito. Nang ipinaalam sa akin sa eroplano na may na-recover na, umikot kami ng ilang beses para tingnan ng TOC na itinatayo nila sa tabing dagat. Pagkatapos, bumalik na lang kami sa base. At ang team ko ay papunta na noon sa tingin ko ay sa Mars Lake Boat Launch sa Ocean Springs, Mississippi. Kung saan nag-set up ang mga pulis ng staging area. Kung saan naroon ang pamilya ni Nolan. Nandun ang mga tao namin kasamang ina niya, sinusubukan siyang damayan. Pero pagdating sa alam mo na, anumang impormasyon tungkol sa investigasyon, maliban na lang kung usang ibibigay yon ng mga pulis, naduda akong mangyari, hindi talaga namin malalaman yon. Kung meron man silang gustong itanong sa amin o gusto lang nilang malaman ang anumang impormasyon na meron kami, masaya kaming tumulong. Pero ulitin ko, hindi kami mga pulis. Hindi kami mga profesional na investigador. Una, gusto ko lang sabihin na kahanga-hanga kayo, Brian at team. Ang galing ng trabaho ninyo. Alam kong natalakay na namin ang United Cajun Navy sa ibang kaso at palagi akong namamanga sa ambag ninyo. Salamat sa iyong tulong sa sitwasyong ito, pati na rin sa tulong ng iyong organisasyon sa maraming kaso. Kailangan ko lang sabihin, malaking trahedya ito. Nakikidamay ako sa pamilya habang inaalam nila ang nangyari. Gusto kong manatiling updated at malaman ang totoong nangyari. Alam kong maraming tanong ang pamilya at kailangan nila ng sagot. Salamat sa pagpunta rito. Pasensya at naging parte ka nito at ganito ang kinalabasan. Pero naghihintay pa rin tayo ng ganap na pagkumpirma ng pagkakakilanlan. Pero salamat Brian sa pagpunta rito at sa pagbahagi ng kaanting impormasyon tungkol dito. Oo, salamat sa pag-imbita sa akin. At alam mo, para sa kahit sino, sa mga manonood mo, kailangan lang nating subukang bawasan ang mga usap-usapan at mga teorya ng konspirasyon. Oo, malagang malaman kung ano talagang nangyari kay Nolan mula 3:00 hanggang huli siyang nakita. Karapatan ng pamilya niya na malaman ang totoong nangyari at paano niya hinarap ang huling sandali. Pero yung matagal na niyang kaibigan mula pagkabata ay nakatatanggap ng mga bantang papatayin sila mula sa mga taong nag-aakusa sa kanila ng kakilakilabot na mga bagay. Sa ngayon, wala tayong alam. Hayaan natin ang mga otoridad na magtrabaho at ilabas ang tamang detalye. Yon ang hiling namin sa publiko. Maganda ang pagkakasabi mo. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyari. Brian Trasher, salamat. Salamat pare! Hanggang dito na muna kami sa Sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mga podcast platform. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11:00 ng gabi, Eastern Time. Kita-kits mga kaibigan.